This program is rated PG. It contains themes and scenes which may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is advised. Be advised that the views and opinions of the hosts and guests do not reflect those of the station. Magandang gabi po. Bulag-bulagan. Yung hindi naman bulag, pero kunyari walang nakikita. Bulag-bulagan. Para bang yung kunyari tulog, pero gising. Yung iba naman, kunyari gising, pero tulog. Ano ang problema natin, mga kababayan? Yung dapat nating nakikita ng maliwanag, tinatrato natin na para bagang hindi natin nakikita. Para bang hindi natin matanggap yung katotohanan. Kasi minsan masakit ang katotohanan. Hindi pala minsan, madalas masakit ang katotohanan. Kaya nga yung iba napakaingat. Sasabihin mahal naming Pangulo, Sus Mariosep, hindi naman niya mahal. Kumbaga sa pagkukunwari, pagpapakita na kunyari magalang sila, na kunyari hindi sila kalaban, pero ang totoo, sila ang mga tagabatikos ng Pangulong yan. Pero yung pagbabatikos, mga kababayan, dalawang klase yan. Yung pagbabatikos na totoo, yung sinasabi, at yung pagbabatikos na hindi totoo ang sinasabi. Kumbaga naninira lamang. Tayo hindi. Pag tayong nagbatikos, pag tayong pumuna, ang sukatan natin ay yung batas. Kaya kung ang sasabihin natin itong ating Pangulo, maraming nagbubulag-bulagan. O kaya mismong siya ay nagbubulag-bulagan. Totoo yan! Alam nyo kung bakit? Kasi 3 beses na siyang nasa strikeout sa Supreme Court. Executive Order number 1, Truth Commission. Pinirmahan niya. Kasama pa niya sila Chief Justice Davide dyan. Si Justice Marvic Leonin sa Truth Commission. Unconstitutional. Violation of equal protection. Congressional pork barrel. Unconstitutional. Violation of separation of powers. Tapos, dumating yung executive pork barrel, yung Disbursement Acceleration Program, yung DAP. Unconstitutional na naman. Ano masasabi ni Juan de la Cruz dyan, mga kababayan? Ang tanong dyan ibig niyong sabihin, sa dinami-dami ng mga magagandang lalaki at magagandang babaeng abogado dyan sa Malacanang, yung mga nakapaligid sa Panguluhan, hindi nila nakita na yung ginagawa nilang iyon ay lahat ay labag sa saligang batas? Tapos, ang Korte Suprema lang ang nakakakita. Yung 1 million people march, yun lang ang nakakakita. Isipin nyo yan. Ano ang tawag dyan? Anong ibig sabihin yan? Sa pagkadami-dami nila mga legal na tagapayo, abogado, abogada, napakagagaling.
ng mga abogado at abogada, hindi nila nakita na labag pala sa saligang batas yung mga ginawa nilang iyon. Yung Truth Commission na tumutukoy lamang sa Arroyo Administration, labag sa equal protection dahil ang tinutukoy isang administrasyon and dapat sa ilalim ng prinsipyo ng pantay-pantay na pagprotekta ng batas, kailangan lahat ng mga administrasyon isinama nila. O, nung winasto na sila ng Korte Suprema, hindi dapat na iimbestigahan nyo yung isang administrasyon lang. Imbestigahan nyo lahat. Inimbestigahan ba nila lahat? Dadagdagan lang ng letter S yung salitang previous administration. Gagawin lang previous administrations. Ginawa ba nila? Hindi. Bakit? Hindi natin alam. Sa madaling sabi, mga kababayan, nung ginawa nila yung pagtukoy lamang sa Arroyo Administration, mistulang sinabi nila na hindi dapat isali yung ibang administrasyon. Administrasyon ni Erap, administrasyon ni Ramos, administrasyon ni Tita Cory. Baka yun ang pinoprotektahan. Sa madaling sabi, mga kababayan, doon sa issue ng Executive Order number 1, sa Truth Commission, nagbulag-bulagan itong administrasyong ito dahil wala namang mahirap doon eh. Sa unang pagtingin pa lang, alam na kagad dapat nila, uy, tutukuyin natin, iimbestigahan natin yung nakaraang administrasyon lamang, baka unequal protection tayo. At yun nga nangyari. Ibig niyo sabihin, paniniwalaan ng taong bayan na hindi alam yan ng mga magagaling na abogado sa paligid ng Malacanang, yung Secretary of Justice, yung mga Solicitor General dyan, hindi hininga ng payo yan? Maniniwala ba tayo dyan? Ang masasabi lang natin, dalawa yan. Baka binigyan ng payo o hindi binigyan ng payo. Kung hindi binigyan ng payo, baka hindi hiningi yung payo. O kung kaya naman, binigay yung payo, pero binaliwala. Aba, di nakakatakot yan. Papayuhan pala ng tama, hindi rin susundin. Yun po ang nakikita natin dyan. At hindi maaaring magbulag-bulagan ang taong bayan dyan sa mga usaping yan. Palalampasin na lang natin yung Truth Commission, unconstitutional, tapos sasabihin natin, sino may kasalanan? Yung Korte Suprema? Hindi. Dineklara lang ng Korte Suprema yung kapalpakan nung Truth Commission na yon, ng Executive Order number 1 na yon. Ang may kasalanan doon, yung gumawa, yung pumirma. Sino ba pumirma ng Executive Order? Di Chief Executive. Pero ang nangyayari, parang nagbubulag-bulagan na lang ang mga tao. Hindi, mahal namin na presidente. Hindi korap yan Ano connection nun doon? Lalabagin ng saligang batas, sasabihin, hindi korap yan hindi magiging korap basta sinusunod ang batas. Ngayon, pag hindi sinusunod ang saligang batas, korap. Bakit? Ayun ang ibig sabihin ng corruption Sinisira mo yung tuwid na kalakaran. Kaya yung sabihin mo, susunod tayo sa tuwid na daan, hindi totoo yan. Tuwid yan dun sa pagbaluktot ng saligang batas. Binabaluktot yung rule of law. Kaya yun ang nakikita ng taong bayan dyan. Sa Truth Commission, sa Executive Order number 1, hindi tayo dapat magbulag-bulagan. Itong tipo ng ating pamunuan ay napaliligiran ng mga abogado na nagpapayo ng mga labag sa saligang batas. Sabi natin ikaw naman napakahigpit mo. Sino bang taong hindi nagkakamali? Nagkamali sila Okay. Palampasin natin yon. Congressional pork barrel. Ibig mo sabihin, hindi nila nakikita na yung palang partisipasyon ng mga senators, ng mga congressman,
doon sa pag-iendorso, pag-iendorso ng mga pondo doon sa mga non-governmental organization ni Janet Lim Napoles ay labag sa saligang batas dahil lumalabas yan doon sa separation of powers. Kasi yung mga mambabatas, mga kababayan, ang kanilang tungkulin sa ilalim ng saligang batas ay gumawa ng batas, hindi magpatupad ng batas. Yung ginawa mo na yung batas, tapos na. Pero dun sa ilalim ng pork barrel, ginawa na yung batas, makikialam pa sila sa pagpapatupad. Paano? I-endorso yung pondo nila, yung pork barrel nila. Di pagpapatupad na yan, kaya violation of separation of powers. Mahirap ba yun? Hindi po mahirap yun. Sa madaling sabi, mga kababayan, nakakatakot itong administrasyong ito. Kahit dapat alam nilang labag sa saligang batas, ginagawa nila. Ang masakit, nahuhut-hut, nakukulimbat, dinarambong ang daang bilyon ng salapi ng taong bayan sa pamamaraang labag sa saligang batas. Labag talaga sa saligang batas yung mangungulimbat. Labag talaga sa saligang batas yung pandarambong. Ngayon, yung nagpatupad niyan, hindi ba nagpatupad dyan kasama yung Pangulo? Kasama. Labag nga sa saligang batas Ano ang sabit niya dyan? Sa ilalim ng saligang batas, siya dapat ang magpatupad ng mga batas. Chief Executive nga punong tagapagpatupad. Bakit hindi niya pinatupad? Bakit nanguna pa siya? Kinonsinti niya yung paglabag ng mga congressmen at senador doon sa kwarta ng bayan. Hindi pa yan. Di sabihin natin, mabuti ang ating Korte Suprema. Dineclare unconstitutional yung Congressional Pork Barrel. Oops! Hoops! Hoops! Hold your reins! Bakit? Dapat may malaman yung mga hindi abogado sa ating mga kababayan. Bakit? Merong simpleng pagkampi at pagtatakip ang ating mga maestrado ng Korte Suprema doon sa desisyon nila na sinabi nila unconstitutional yung Congressional Pork Barrel. Ano yun? Prospective daw in effect. Akala ko ba labag sa saligang batas. Yung saligang batas, 1987 pa. Ginawa nila yung mga pork barrel na yan pagkatapos ng 1987. Nagawa na yung paglabag, paano mangyayaring hindi sila papapanagutin sa 2013 o 2014? Bakit gagawin mong prospective? Ganon din ang nangyari dun sa DAP. Prospective daw. Ang tanong natin di magbulag-bulagan na tayo na, mabuti ang Korte Suprema. Hindi sumasang-ayon sa mga katiwalian. Ang problema pag tinanong tayo ng law students, nagtatakip ba ang Korte Suprema doon sa mga katiwaliang naganap? Huwag po kayong alis, magbabalik po tayo.